What is up guys? Can you Snowden is back at it again with another video. Syempre, only here at Snowden Gaming. So, for today's video, mga kapatid, no? So, we are gonna review some skill cards, no? Review natin yung mga skill cards ng different Sinos, no? Yung 6 na Sinos na ginagamit natin in-game, no? So, this video is for beginners, no? So, for them to know kung ano nga ba yung mga magagandang skills na pwede na lang gamitin sa arena, no? So, ano pang hinihintay natin? Let's go! What is up, guys? Kuya Zorin is back here again, no? So, for this video, no? So, ang titignan naman natin ng mga skill cards ay si Kuya Mo Grappler dahil nagiging famous na naman siya with the previous update, no? So, with his new skill card, no? Ito ang new skill card niya, no? Yung smash combo with that new skill card. He's gaining a lot of attention again, no? As a damage dealer dahil sobrang sakit ng poke ni Grappler today, no? So, explain natin kung bakit, no? So, madalas ko nakikita na cards ngayon ni Kuya Mo Grappler is ito, number 1. Ayan, number 1 yan, yung bago niyang skill card. Ayan, number 1 yan, yung smash combo niya na yan. Bakit? Dahil every time nagagamit ka ng smash combo, dahil dun sa word na combo, kaya ito sa tinawag na smash combo kasi kailangan mo siyang i-combo sa iba pa niyang skill cards, no? So, once na sinamahan mo siya doon sa combo mo, yung sa set of combo mo ng skill cards, sinamahan mo siya ng kahit anong skill card, mababawasan siya ng 2 energy cost, reduce energy cost, no? If you set another card to this unit in this turn, no? So ibig sabihin kapag sinabayan mo daw siya ng iba pang skill card this turn, mabawasan yung energy cost niya, no? Ng 2. For energy yan, guys, no? Parang katumbas na siya nitong Rising Dragon. Pero kapag sinamahan mo siya ng isang card, mababawasan yung energy cost niya ng 2, no? Kaya sobrang famous na itong card na to ngayon. Tapos sasamahan nila yan, matik yan, sasamahan niya ng Rising Dragon. Isipin mo kung may 6 energy ka, with 6 energy pwede mo na magamit to, no? Na parehas pa yan ng details, no? Etong si Rising Dragon may stun, tapos kapag tinira mo is Sino, kapag Sino, syempre matik sa Sino mo yan isusuntok, hindi sa summon. Matic critical to si Rising Dragon. Ganon din si Smash Combo. If the target is Sino, it will be critical. So, matic critical. No, ano pa, isa pa sa mga nakikita ko, si Aura Knuckle. Bakit? Kasi si Aura Knuckle, sobrang lakas niyang pang-counter sa mga nasa likod na units. Kasi pwede mo siyang i-target kahit sa nasa likod. No, kahit yung nasa dulo. Most of the time, di ba nakita kayo ng mga compositions na straight line. So, ito pwede mo siyang ipang target sa nasa likod. And also, kapag psychic yung target, matic critical. So, maraming psychic sa arena. So, dahil sobrang sakit din ni psychic, pang burst. So, ano pa yung mga nakikita ko madalas? No? Ito. Adrenaline Rush. No? Bakit? Heals your energy by 1 for each critical hit. No? So, kapag kumombo ka ng mga puro critical hit, let's say for example, tumira ka ng Smash Combo, ng Rising Dragon, tumira ka rin netong Mach Punch. Sabay combo mo dito pag super full energy ka. So, sa tatlong critical na yon, magkakaroon ka next turn ng plus 3 energy. No? Bali, next turn, may 4 ka na refresh na energy, plus 3 energy galing dito. Dahil nag-critical yung mga hits mo. So, ayun. So syempre, ito si Mach Punch. Matik yan, i-combo mo yan dyan. So, ayun, mga madalas nating nakikita. Dahil ito, mag-critical din to. Once na target mo is Sino. So, matik naman yun. Na Sino yung ito-targetin mo kapag gumamit ka ng Grappler. And syempre, itong dalawang famous rin to para sa akin. Ginagamit pa rin to madalas. Na minsan may nakikita ako mga double Grappler. Yung isa support, kumbaga parang siya yung utility. Tapos may isang main damage dealer.
Bakit ko nasabing yung isang grappler utility? Kasi gumagamit sila ng Little Fighter and ng Cheerdal. Sobrang ganda ng Cheerdal. Bakit? Kasi yung Cheerdal, ano yan, nag-increase yan ng damage, no? And malaki rin yung HP niya, 238. So kung may support ka na grappler, no, it doesn't mean naman kasi na grappler kailangan damage dealer. So pwede ka maggawa ng comp na double grappler. Yung isa utility type support, no, kumbaga supporting siya dun sa isang grappler na main damage dealer mo, na main burst. Tapos ito is pang support. So lalagyan mo neto ng Cheerdal. Tapos kung may passive skill ka pa na pampalaki ng HP ng mga summon, sobrang tagal mamatay niyan, ang hirap niyan patayin. Pati nitong Little Fighter na may napakasakit, 150 damage, no? Tsaka pagkalagay mo niyan, unlike sa ibang summon, hindi agad siya na-spawn, no? Si Little Fighter na-spawn agad yan. Once na ginamit mo siya this turn, malalapag mo agad yan and susuntok agad yan sa front sino ng kalaban, no? Isa pa ito, si Diamond Upper. Ito kasi pang shield, no? Nakikita ko rin yan. And then also ito, si Heartbreaker, no? Kasi nare-reduce nito yung energy ng kalaban, no? So yung main damage dealer mo, kung gusto mo, kung magdo-double grappler ka, yung main damage mo, Smash Combo, Rising Dragon, Mach Punch, and then itong Adrenaline Rush. Ayun yung main damage dealer mo. Pwede ka rin gumamit ng Aura Knuckle. It depends kung anong available na card sa'yo. Tapos sa support mo, kuha ka ng dalawang summon. Kuha ka na itong Heartbreaker, tapos itong shield. Ayan, so if you want to try. So ayun, goods na goods yan. Kaya lang mga kapatid, na I hope may mga natutunan kayo sa cards Gamer Grappler, no? Don't forget to like, comment, and subscribe to our YouTube channel. Queen News Snowden is out. Bye bye.